Magandang araw mga kaibigan. Ito po, si dating Pangulong Duterte at saka si Atty. Vic, hindi napigilan ang sarili. Nagsalita sila sa pagkondina sa pinakabagong pagmamalabis o kapalpakan ng administrasyong ito. Marami ng sunod-sunod na kapalpakan na ginagawa ng administrasyon at ang pinaka-latest, yung sobrang excessive use of force na ginawa nila sa pag-serve ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. So, nag-issue ng strong condemnation si Atty. Vic, tapos sinundan ni ex-President Duterte. Ito, unahin natin ang pahayag pagkondina ni Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya, I condemn in the strongest term the excessive use of force in the service of the warrant of arrest on accused Pastor Apollo C. Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by the state forces. Okay. So, dagdag niya, the same vigor, zeal, and passion must be observed by the Marcos administration on all persons accused of having committed a crime, be it friends or foes alike, and not just against a perceived political inconvenience, dissenter, or critic. So, explain lang natin sandali ha. Kinondena. Sobrang excessive use of force. Overkill nga yung pag-serve. So, sana, sabi ni Atty. Vic, na ganito rin sana ang gawin sa lahat na akusado. Hindi yung pinipili na sinisingle out nila si Pastor Kibuloy dahil lang sa ano bang kasalanan ni Pastor Kibuloy? Ang kasalanan man lang niya is naging kaibigan niya si former President Duterte. Ang kasalanan lang niya is siya ang may-ari ng SMNI na ginawang platform ng Pangulong Duterte para sa programa niya gikan sa masa para sa masa. Doon na hindi mo maiwasan magsalita ang dating Pangulo. Ito na, nagalit ang administrasyong ito at ito na, sinisingle out nila si Pastor Kibuloy. Ito yung sabi niya nga, dissenter or critic. Kaya anong nangyayari ngayon sa SMNI? Wala na, nagorgor na. Okay. So, ito, dagdag ni Atty. Vic, bagamat may kinakaharap na kaso si Ginoong Apollo Kibuloy, siya ay hindi pa convicted at hindi naman ito kilala bilang violenting tao kahit ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi kilala bilang mga violenting tao. Agree ba kayo mga kaibigan na hindi violente itong Pastor Kibuloy? Pati KOGC members. When I mean violente, yung gumagamit ng puwersa, dahas para protektahan ang kanilang mga sarili. Wala naman akong nabalita ang violent activities ng KOGC, lalo na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang alam ko, tumutulong sa mga nangangailangan. Ang alam ko, tumutulong sa gobyerno sa pagsupil sa mga leftist kalaban ng gobyerno. Okay. Isang tao lang, sabi na Atty. Vic, isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang violente, sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state forces. Wala kang pwedeng masabi dito kung hindi excessive use of force and hubris, ego tripping na rin ito. Ano bang ibig niya sabihin sa ego tripping? Mag-comment kayo. Hindi ko magets. Ego tripping. I think they're just showing everybody na kapag
ikaw ay sumalungat sa pamahalaan, ganitong klasing pambabraso ang maari mong harapin. So, parang pananakot, warning na rin sa sino man na kumukontra sa administrasyong ito. Okay. Puntahan naman natin ang pahayag ni Tatay Digong. Ito, sa Philippine Star nito. Title, Duterte on serving of Kibuloy arrest warrant overkill. Ang pahayag ng PNP Region 11, wala daw overkill. Sinusunod lang daw nila ang utos sa kanila. Tapos, peaceful daw ang nangyaring pag-serve ng arrest warrant. Okay. So, ito naman ang statement ni PRRD. I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo C. Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. Bakit hindi Davao City? Kasi ito na yung SAF, 2 batalyon ng SAF. So, dinagdag pa niya, the operation is absolutely unacceptable having occurred in a place of worship and on school premises. Okay? Kasi yung SAF, 3 lugar yung pinasok, puwersahang pagpasok puwersahan, tapos ni-raid nila several properties owned by Kibuloy. So yung main compound ng KOJC beside Davao City International Airport, nandun yung Jose Maria College and Worship Building. So, pati yung eskwelahan, sinerch nila mga dormitories paghahanap kay Pastor Kibuloy. Pati yung worship building, pinasok nila na wala namang silang search warrant. So, parang lumalabas, hindi nila alam kung saan talaga yung specific house or building na nandun si Pastor Kibuloy. Okay? They also stormed yung Prayer Mountain and Glory Mountain in Barangay Tamayong. Prayer Mountain. Again, it's a place of worship. Tapos yung Q-Sands Baptismal Resort in the island garden city of Samal. So, una, yung main compound sa Davao City, nandun yung place of worship, nandun yung Jose Maria College. Pangalawa, sa Samal, Garden City of Samal, nandun yung Prayer Mountain and Glory Mountain. And then pangatlo, sa Kitbog Compound in Malungon, Sarangani. 3 lugar, sabay-sabay, ni-raid. Anong resulta? Wala. 0. Hindi nila nakita si Pastor Kibuloy. Okay? So, dagdag pa ni Tatay Digong. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Question mark. Dagdag pa niya, will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of this administration when dealing with their supporters? So, wala, pananakot talaga. Ito na, yung ng hashtag na adiktadora, ito na ang sample ng adiktadora. Okay. Dagdag ni Tatay Digong, how can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Okay, so yan.
Nako, ang kawawa dito, ang mga pulis. Kasi sasampahan ng kaso ng ah, Kingdom of Jesus Christ. Nagsalita na po si Attorney Torion. Naghahanda na sila ng isasampang kaso. So ang mga pulis, sumusunod lang sa utos, nasobrahan nila dahil under pressure sila na huliin ang isang tao, nasobrahan, sila ngayon ang mag-suffer ng consequences dahil siguradong susunod na ang legal action ng Kingdom of Jesus Christ sa mga police raiders.